Dear Mama Colleen, gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo yung aking kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sian, from Makati City, 34 years old. Nagwo-work bilang home service for caregiver. Aaminin ko na hindi naman po ganun kadali ang trabaho ko. Kaya kapag day off ko, pinipili ko talaga na mag-unwind, making the most of my day off. Kumbaga sinusulit ko para naman talagang maiba muna yung aking daily routine. At ang lagi kong kasama sa gala, ang matalik kong kaibigan na si Sheena. Sheena was my best friend. At parang kapatid na po ang turingan naming dalawa. Tipong alam namin ang mga sikreto ng bawat isa at nagpangakuan pa nga that we will be best friend for the rest of our lives. Parang magjowa lang, di ba? And speaking of jowa, Mama Colleen, malabo po na maging kami ni Sheena. Una, pareho po kaming babae. Pangalawa, pareho po kaming diretso, as in straight na babae at meron kaming mga boyfriend, no? Kung ako may Rudolph, siya naman po ay may Roy. At saksi ako sa relasyon nilang dalawa ni Roy. Dahil may mga pagkakataon na madalas akong third wheel kapag lumalabas silang dalawa. Minsan kasi, Mama Colleen, niyayaya nila ako pag day off ko. Since wala naman akong ginagawang iba at may work din naman ang boyfriend ko. So ending, sinasama na lang nila ako sa gala nila. Kumbaga naging tropa ko na po sila pareho. Kasama ko on my highs and lows at grateful ako sa pagkakaibigan na meron kaming tatlo. Eto na, Mama Colleen. So, syempre, bilang tropa nila, minsan hindi lang naman kami sasaya magkakasama. Pag minsan may away sila, pareho po silang nagkikwento sa akin. Si Sheena, sasabihin na hindi sila okay ni Roy. Ganon din si Roy, magchat-chat na kesyo ganito raw sila ni Sheena na hindi niya maintindihan. Minsan nga natatawa na lang ako sa kanilang dalawa, napapakamot ng ulo. At minsan, naiisip kong, teka lang, love life ko nga, hindi ko pinoproblema. Etong dalawang to, sus me. So bilang mabuting kaibigan, pinapayuhan ko silang dalawa na sana, mapag-usapan nila ang problema nila. Na minsan naman kasi, maliit lang na bagay, pinapalaki pa. Kumbaga para sa akin ha, walang problema na hindi mareresolba sa maayos na pag-uusap. Isang araw, grabe po ang naging away nila. This time, hindi ko alam kung ano po ang dahilan. Basta ang sabi lang, mas matindi ang gulo sa kanilang dalawa. Hindi ko na po inalam, Mama Colleen, hindi ko na tinanong kung bakit. Kumbaga, iwas na lang ako sa gulo. Kasi ayaw ko pong madamay sa away at problema nila ngayon. Pero, panay chat sa akin si Sheena. Nabigla na lang daw parang cold sa kanya si Roy. Na minsan, hindi raw agad nagre-reply sa mga chat niya o hindi tumatawag sa mga tawag niya. Sumasagot sa mga tawag niya. Pero lagi kong sinasabi kay Sheena na ang problema dapat na pag-uusapan ng mahinahon. Kumbaga wag laging idaan sa init ng ulo. Pero ang mas naloka ako, Mama Colleen, nung nag-chat si Roy sa akin. Na ang dahilan daw talaga ng away o gulo nila ay dahil sa tunay na nararamdaman ni Roy para sa akin. Sabi ni Roy, mas mahal na daw niya ako
kaysa kay Sheena. Siyempre Mama Colleen, nabigla at laking gulat ng mata ko kasi di ko akalain na yun ang mababasa ko galing kay Roy. Seryoso ka ba? O pinagtitripan mo lang ako? Kasi Roy, kung trip lang yan, itigil mo na kasi hindi magandang biro yan. Yan po ang tanging nai-reply ko kay Roy. Pero sabi niya, totoo daw yung sinasabi niya sa akin. Natuwa ba ako sa revelasyong iyon ni Roy? Siyempre hindi, Mama Colleen. Iniisip ko na ano ang mararamdaman ni Sheena kapag nalaman niya ito. O hindi ko alam kung alam na rin ba ni Sheena ang tungkol dito. Mama Colleen, ayokong ako ang maging rason para maghiwalay silang dalawa. Mama Colleen, bilang totoong kaibigan ako sa kanila, sinabi ko kay Sheena ang ginawang pag-amin sa akin ni Roy. Ayoko kasi ng ganitong pakiramdam na parang kasalanan ko kung bakit sila nagkalabuan. Una, may boyfriend ako at alam naman nila yun. Nung una, naghesitant pa nga ako na sabihin ito kay Sheena. Pero bilang totoong kaibigan ako sa kanya, mas inisip kong malaman niya ito right from me. At para hindi niya rin isipin na may gusto ako kay Roy. Alam na alam ko naman kung gaano niya kamahal ang tao. At kitang-kita ko naman yun sa mga mata at kilos niya kapag kasama ko silang dalawa. At ako pa nga po ang unang magiging malungkot kung maghihiwalay lang sila. Kumbaga, ako ang presidente ng kanilang fans club. Pero ang hindi ko inaasahan kay Sheena, imbis na pakinggan niya ko, matapos kong sabihin sa kanya ang lahat, walang sali-salita, walang sagot, binlock niya agad ako. No reply, hindi niya po sinasagot ang mga tawag ko, as in block agad ako sa account niya. Sa totoo lang, Mama Colleen, nasasaktan ako. Sa totoo lang, Mama Colleen, hindi ko to inaasahan sa kanya. Gusto ko siya unawain, pero wala, ni hindi man lang niya ako pinakinggan. She is my closest friend. Nagturingan kami na parang magkapatid na. Tapos bigla na lang mawawala dahil lang sa lalaking yon. Nasasaktan ako kasi akala ko in bad times, magiging ayos kami. Pero bakit parang nangging bingi siya at bulag sa mga paliwanag ko? Mama Colleen, hindi na nga po nagre-reply. Hindi man lang nakinig si Sheena sa paliwanag ko. Na feeling ko tuloy, parang kasalanan ko ang lahat ng ito. Mama Colleen, simula po na nag-chat si Roy nang nararamdaman niya sa akin, sa totoo lang binlock ko na po kaagad siya. Hindi na para patulan ko pa yung mga chat niya at ma-misunderstood niya pa ang pagiging concern ko sa relasyon nilang dalawa. Bad shot na rin siya sa akin nang dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Aba, ibalak pa kaming tuhuging dalawa? Oh, no. Malinaw naman sa kanya na may boyfriend ako. May Rudolph ako. Pero hanggang ngayon, sinusundan-sundan pa rin po ako ni Roy kung saan ako nagtatrabaho. Minsan, nagugulat na lang ako, Mama Colleen, paglabas ko ng gate, nandoon na po siya. Minsan ko na pong sinabi ito kay Rudolph. Kaya lamang, minsan po hindi niya ako masundo dahil minsan kailangan niya ring mag-overtime sa kaniyang trabaho.
But personally, Mama Colleen, minsan natatakot na lang ako eh. Ang kinatatakot ko lang po, halos araw-araw kasing nakaabang si Roy sa akin. Natatakot ako na baka may balak pa siya sa akin na masama. Kaya medyo naguguluhan ako. Mama Colleen, tanong ko lang po kung ano ba ang dapat kong gawin para tantanan na po ako ni Roy. Maibabalik ko pa kaya ang pagkakaibigan namin ni Sheena? Muli, ako si Sian. Hanggang dito na lang po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk lang, bebe ko, no? Kung meron man kayong dapat ingatan, relasyon ba sa jowa o relasyon sa kaibigan? Ako for me, ingatan mo yung relasyon mo sa iyong kaibigan. Dahil sa panahon ngayon, very rare na lang yung makahanap tayo ng kaibigan na hindi tayo pagtataksilan. Very rare na lang yung kaibigan na hindi maiinggit sa atin. At very rare na lang yung kaibigan na re-respetuhin tayo at hindi mag-overboard na pwedeng ikasama ng ating loob. Minsan, no, ang pag-ibig din talaga, minsan nakakabulag yan eh. Diba, minsan nabubulag tayo sa ano ba yung dapat, ano ba yung tama. Dahil kapag puso na yung umiral, nagiging alipin tayo ng mga gustong mangyari ng puso natin. Nawawala na yung logic natin eh. Hindi na natin nare-realize na, teka ba, tama ba tong desisyon ko? O dapat pakinggan ko lang yung emosyon ko? Diba? So ngayon, siguro, bilang nakakaintindi na kaibigan, bilang sabi mo nga mahal mo si Sheena as your friend, ikaw na lang talaga yung umunawa as of the moment. Kasi wala nga tayo magagawa kapag puso na muna ang nagdedesisyon sa ngayon. Kung baga sugatan pa siya, ayaw niya munang takpan ng band-aid yung sugat na yun. Kasi nagdurugo pa. So let her heal in the meantime. Hayaan mo munang pagalingin niya yung sugat niya at kung meron mang makakatulong sa kanya, it is not you, hindi yung kapitbahay niya, hindi yung magulang niya, kundi siya lang din mismo ang makaka-realize kung ano nga ba yung napili niyang desisyon sa ngayon. Siya lang ang makaka-realize niyan kung, teka, parang may mali pala, no? Bakit ba't parang kinampihan ko pa yung jowa ko kaysa sa kaibigan ko? 'Di ba? So let her heal. May mga bagay lang talaga na hindi natin kailangang ipilit. Na sabihin sa kanya na, huy, maniwala ka sa akin. Huy, makinig ka sa akin. Huy, pakinggan mo ko. Kasi hindi natin siya pwedeng diktahan kung ano yung emotions niya ngayon, kung ano yung nararamdaman niya ngayon. In short, we cannot invalidate kung ano yung emosyon, yung sakit, yung pain na naramdaman niya sa revelation na nalaman niya. So let her heal. Oo, you are broken as a friend. Kasi again, kinonsider mo siya as parang sisters not by blood, but by heart. So ganun na lang. Mas intindihin mo pa siya. Mas unawain mo pa siya. Ngayon yung ginawa mo na pagpambablock kay Roy, block you siya ha. Sige lang, tama lang yung ginawa mo. O para kay Roy, maaaring hindi niya napigilan yung emosyon niya, naging totoo lang siya. Kumbaga real talk lang, ikaw talaga mahal ko eh. Na-in-love siya, na-in-love ako sa best friend, ano daw? Na-in-love ako sa best friend ng girlfriend ko. Basta yon. Diba? Hindi rin natin may invalidate yung kanyang nararamdaman. Pero mali siya. Sabi ko sa inyo, minsan talaga, pag ang puso ang pinairal mo, minsan mapapahama ka talaga eh. Kaya nga laging sinasabi, diba, na ang utak, kaya yan nilagay sa ibabaw ng puso para utak yung paganahin, hindi yung puso. Diba? Eh, wala eh. Hindi natin mapipigilan yung kanyang nararamdaman, pero ang pwede nating pigilan, yung pwede namang mong maramdaman towards sa kanya. Ngayon, kung binlock mo siya, very good. Magsumbong ka uli sa jowa mo sa ginagawa niyang panghaharas sa'yo. Kasi what is he doing right now? He is harassing you. Hindi man physically, hindi man, alam mo yun, parang bubulig-bigi.
Alam mo yun, kasi yung fact na may nag-aabang sa'yo, kumbaga parang stalker level na, yang si Roy sa buhay mo, nakakatakot naman talaga yan eh. 'Di ba? Kung gusto mo, again, sabihin mo na sa boyfriend mo, although feeling ko lang din naman, medyo takot ka sa gulo, pero kung tanging paraan para maprotektahan ka is to let your boyfriend know what is really happening, parating mo lang. 'Di ba? Kung pwede, wag mo na siyang mag-overtime. Kung pwedeng sunduin ka muna niya, just for your safety, gawin niya. 'Di ba? Ngayon, kung hindi pa rin sapat, pwede mo siyang ipablatter. Real talk lang. Yung mga ganitong nakakatakot na behavior, ganyan nakakaramdam ka na ng fear for your safety, pwede po siyang ipablatter. Ibig sabihin, knock on wood, at least kung may mangyari man sa'yo, merong isang suspect na pwedeng mapagbintangan. Kung halimbawa na umabot na sa hindi maganda yung pagiging stalker mode ni kuya mong Roy. Okay? Ngayon, yun na lang muna yung gawin natin. Huwag ka masyadong mag-overthink pagdating kay Sheena. Ako, marirealize din naman yan ni Sheena eventually yung mali niya o yung reaction niya, marirealize niya rin na, teka, may mali eh. Para akong tanga, di ba? Marirealize niya rin yan. Oo, so one step at one problem at a time muna tayo. Kung hindi mo pa ma-solve yung problema mo sa isa, eto munang isa ang problemahin mo. Kumbaga, okay? Nakakatakot! Nakakatakot yung ganyang, alam mo yung nakakaganda pag may stalker daw. Nakakaganda kasi feeling mo ang haba-haba ng buhok mo, feeling mo, hinahabol ako. Pero somehow, at the back of your mind, nakakatakot din. Oo, kasi totoo lang, may mga taong iba ang utak kapag ka nagiging possessive sa isang tao. Oo, yung tipong baka may mas gawin siya na hindi maganda. Kaya again, the solution, pablatter mo na. Okay? Again, for your own protection. Alright? So, yun lang. And sa mga nakarelate po sa kwento ni Sian, anong masasabi mo? Kung meron ka pang sausaw, please makisawsaw ka. Speak from your heart. Sa ating pagbabalik, babasahin natin yung mga advices ninyo. Isesend ko rin yan kay Sian para malaman niya kung ano nga ba yung dapat niyang gawin sa kaniyang pinagdadaanan. So once again, ito po ang kwento ni Sian dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. I will be praying, Sian, na hindi tuluyang gumive up si Sheena sa relasyon ninyo bilang magkaibigan.